Tiyak tatagaktak ang iyong pawis. Ano pa kaya kung sasabak ka sa mga summer sports na ito? Bukod sa malinis at malinaw na tubig, ang isa pang pangunahing atraksyon na dinudumog ng mga turista sa beach, ang malapolvoron na buhangin. Sa dami kasi ng pwedeng gawin dito, tiyak na walang katapusan ang paglilibang. Ang champion surfer na si Mike, paborito niyang pastime ang pakikipaglaro sa mga alon ng dagat sa Ilocos. Pero ngayon, sa halip na sa mga higanteng alon ng pagudpud siya makikiduyan, dito sa maladagat na buhangin ng Paway Sand Dunes siya magsasurfing. Ito ang pinakabagong gimmick sa Ilocos Norte, ang sandboarding. Gamit ang isang customized na sandboard na gawa sa plywood, magpapadausdos ang nakasakay rito sa sand dunes o yung mga malaburol na buhangin na may taas lang namang mahigit 40 feet. I'm used to waves, alon. This is parang isang malaking alon. At para smooth sailing daw ang pakikipaglaro sa buhangin, dapat makuha ang tamang pagbalanse. There you go. Pretty fun. Just going up, it's a big workout. Unlike surfing, you have to wait for the wave. Dito, you have to be very patient going up. Pero sakali man daw sumemplang, walang dapat ipag-alala dahil tila malambot na kama ng buhangin ang babagsakan. Mas maganda rin daw mag-sandboarding tuwing hapon kung kailan humupa na ang matinding sikat ng araw. Sa ganitong mga oras din, hindi na gaano mainit ang buhangin. Tiyak na ihahatid ka ng buhangin sa kakaibang high. Kanina, ayaw kong itry kasi natatakot ako. Pero nung nakita ko, tinry ng anak ko, yung na-challenge ako, kaya yun, enjoy pala mag-sandboarding. Isa ang Paway Sand Dunes sa mga dinarayo ng turista dito sa Ilocos Norte. Hindi naman daw talaga ito disyerto. Pinaniniwalaang ang buhangin dito galing din sa baybayin dahil nasa hindi kalayuan lang ang dagat. Pero nag-iisa lang ang sand dunes na ito sa Pilipinas na umaabot ng mahigit 7 kilometro ang lawak. Pabayaan na natin siya! Halika na! Dito nag-shooting ang mga pelikulang Panday. Ang mga residenteng malapit sa sand dunes, tila may natagpo ang bagong biyaya sa buhangin. Gumagawa sila ng sandboard para parentahan sa mga turista. Gusto kasi nilang palaganapin pa ang sandboarding sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, itinuturing na itong sports. Naisipan namin mag-create ng ibang sport or adventure na magagamit din yung sand dunes. So, alam naman natin na walang sand dunes na ibang pupuntahan sa Ilocos kundi lang dito sa Pilipinas kundi lang sa Ilocos Norte. Maliban sa sandboarding, sinimulan na rin ng Paway Off-Roaders and Adventures Group ang isa pang kakaibang gimmick sa buhanginan. Ang 4x4 Off-Road Adventure. Gamit ang isang 4x4 pickup truck, mag-aala roller coaster itong aakyat sa mga sand dune. At kapag nagpadausdos na ang sasakyan sa sand dune, tiyak na sandaling matitigil ang iyong paghinga dahil sa pananabik. ₱1,500 ang bayad sa kada 4x4 off-road adventure. Pero sulit naman daw dahil malilibot mo ang buong Paway Sand Dunes. Kung nandito ka sa sand dunes, you feel different, parang nasa Dubai. Pag nandito ka na sa sand dunes talaga, iba yung feeling. Yung adrenaline mo, lalo na pag nakasakay ka sa 4x4 at saka yung sandboarding, you really feel a different adventure. Susunod, kung kapos ka naman sa budget at kakaibang road trip ang hanap, aba, may mararating pa rin ang iyong ₱20
sakay ng off-road karting naman dito sa Benguet. At syempre, hindi kumpleto ang summer sports adventure kung walang pagtatampisaw.